Isa na namang napakagandang pagkakataon ng pinagkaloob sa atin ng ating mahal na Diyos upang ipagpatuloy natin ang ating pag-aaral dito sa programang inyong sinusubaybayan, ang Oras ng Pag-aaral. Ako po si Pastor Jose Zabat Jr., ang inyong makakasama sa ilang mga minutong talakayan. At kasama natin, siyempre, walang iba kung hindi ang ating butihing pastor na si Pastor Nestor Ilioma na tagapagturo dito sa Manila Adventist College. Pastor, kamusta po kayo? Ang Diyos ay napakabuti na ako'y pinagpapala at alam kong ikaw'y pinagpapala, Pastor, lalong-lalo na pag nakakarinig tayo ng mga mabubutang resulta at positibong comments ng ating mga kapatid na sila ay nakakatanggap ng pagpapala at lalo pang napapamahal ang pag-aaral ng salita ng Diyos sa kanila. Ako'y lubos na napagpapala, Pastor, sa pagtalakay ng ating paksang ating tinatalakay. Tunay po kayo sapagkat nakakatuwa na makatagpo ang ating mga kapatid at ganun din yung ibang mga kaibigan na sumusubaybay sa programa at kanilang dinadala ang kanilang pasasalamat. Una sa ating Panginoon na pinagkalooban tayo ng ganitong programa. Kaya nga sa lahat ng aming mga taga-subaybay, hindi namin malilimutan na kayo po ay batiin ng mainit na pagbati at pasalamatan kayo sa patuloy ninyong pagsubaybay. Tayo po ngayon ay nasa ika-7 ng serye ng ating pag-aaral. Ang pag-aaral na ito ay pinamagatang ang banal na Espiritu at bunga ng Espiritu. Dito po sa ating talakayan, pag-uusapan natin ang lubos nating pangangailangan sa pananatili kay Kristo upang makita natin na sa ating buhay ang kahalagahan ng bunga ng banal na Espiritu. Pag-uusapan natin, Pastor, ang bawat karakter ng katangian na kilala bilang bunga ng Espiritu sa sulat ni San Pablo sa Galatia 5:22 at 23. At paano ang mga katangiang ito ay may malaking ugnayan sa pagiging espiritual ng isang tao na nasa kanyang buhay at nahayag ang karakter ng Panginoong Hesus. Subalit, bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan, atin munang hilingan si Pastor na manalangin. Tayo po ay manalangin. Mahabaging Diyos na nasa mga langit, sa oras ng aming pag-aaral ay nais naming idulog na muli ang aming pangangailangan ng karunungan at pangunawa upang kung magkagayon ang aming pagtalakay sa ika-7 leksyon ng seryeng aming tinutunghayan ay magdadalang muli ng kaliwanagan sa aming kaisipan, tutugunan ang aming mga katanungan at magbibigay kami ng pagpapasakop ng lubusan upang ang mga bagay na aming pag-aaralan ay maaninag sa aming mga kabuhayan ang likas ng aming Panginoong Hesus. Salamat po na ikaw ay nariyang magbibigay ng kaalaman sa aming mga taga-subaybay, magpapaunawa ng inyong mga salita, at magbibigay ng kalakasang kami mamuhay na may kabanalan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Bilang pambungad na talata, atin pong buksan ang sulat ni San Pablo sa mga Galatia 5:22 at 23. Ang sabi po dito sa talata, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. Ang susing talatang iyong binasa, Pastor, ay mula sa sulat ni Apostol Pablo at dito sa ika-5 kapitulo ay inyong mapapansin na nagkaroon ng kontrast o pagkakaiba ng taong pinapatnubayan sa Espiritu at yung tao na walang patnubay ang banal na Espiritu. Yung una ay ipinakita yung mga negative sa talatang 19, 20 ay mapapansin natin yung mga klase ng pamumuhay, yung karakteristik, yung mga traits, yung mga virtue ng isang taong wala kay Kristo o yung pinananatili na ang sarili ang sentro ng kanyang buhay. Subalit sa talatang 22 ay nagkaroon ng malinaw na pagpapahayag si Apostol Pablo at kanyang binanggit kung ano yung bunga ng Espiritu sa ating mga buhay. Kaninong bunga, Pastor? Hindi bunga ng aking pagsusumikap na mamuhay at pagsunod kay Kristo, kundi bunga ng Espiritu na nais niyang makita sa ating kabuhay. At pansinin niyo, ang sabi rito ay ang bunga
Yan, lilinawin natin mula sa pasimula, Pastor. Dito, iisa lang yung bungang tinutukoy. At ang bungang ito ay pag-ibig, at dito nakasabit o nakasalalay yung lahat pa ng 8 pang binanggit na mga bunga na bahagi din ng resulta ng paggawa ng banal na espiritu sa ating mga buhay. So ulitin ko, una, iisa lang yung bunga. Yun yung bunga ng pamumuhay ni Kristo at yun ay buhay na may pag-ibig. Okay. Yan. So sa makatwid, itong sinasabi nating iisang bunga na ito, na bunga ng ating pananatili kay Kristo, ito yung dahilan kung paanong nagkaroon ng maraming bunga. Tama yun, Pastor. Kaya nga, kung sabi nung ating paboritong mga talatang Adventista, kung ako'y inyong iniibig. Ayan. So pag-ibig, hindi yan kung kayo'y masaya, hindi. Kung kayo'y nagpipigil, hindi ganun eh. Ang sabi ng talata, kung ako'y inyong iniibig, tutuparin nyo ang aking mga utos. Ito yung pagpapakita noong likas ng ating Panginoong Hesus. Yung pag-ibig na tinutukoy dito ay yung relasyon natin sa ating Panginoong Hesus na meron tayong tamang ugnayan. At nakikita ito sa ating pagsunod sa kanyang kalooban sa araw-araw. So tama lang sabihin na ang bunga ng banal na espiritu ay ang tunay na diwa ng isang Kristiyano. Tama yun, Pastor. So, kaya nice. dito, pinapakita ng ating hong pag-aaral yung bang kakanyahan ng banal na espiritu. Kaya siguro marahil atin hong pag-usapan kung ano ang kakanyahan ng bunga ng espiritu, lalo tigit sa atin hong mga Kristiyano. Ayan, nais nating pansinin. Balikan natin yung talata, Pastor, sa Galacia. Baybayin nating muli at isa-isahin yung mga binanggit na mga pagpapahayag ng likas ni Kristo na nais ng Espiritong makita sa ating mga buhay. 22 at 23. Subalit ang bunga ng espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtiyatyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. Nais kong pansinin natin, Pastor, na siyam yung mga binanggit dito. Bagamat sabi natin ay bunga, hindi mga bunga. Kasi ito yung nagkakalakip na nagpapakita ng iisang likas. At yun ay ang likas ng ating Panginoong Hesus. The character of Christ is the reflection nitong mga bunga. Kung ano yung na kay Kristo, yun ang nais niyang ma-develop sa ating mga buhay na resulta ng ugnayan na may pag-ibig at pagtatapat sa Kanya. So ibig niyo po sabihin, hindi pwedeng magkahiwa-hiwalay itong bunga ng hindi banal po na pwede. espiritu. Kapag tayo'y na kay Kristo, hindi ka pwedeng maibigin ka pero malungkutin ka. Hindi ka naman pwedeng ikaw ay mapayapa pero ikaw ay maramot. Ayan. Hindi. Dapat ay sama-sama ito na nagkakaisa na bumubuo ng isang tao na kay Kristo Jesus na nagpapasakop sa pamamagitan ng kanyang patnubay sa banal na espiritu. So sa unang bahagi pa lang ay atin ng lubos na ipapahayag ang mga katotohanan ito na dapat na makita sa atin bilang isang Kristiyano. Subalit atin hong subuking simulan kung papaano natin matatamo itong bunga ng banal na espiritu sa pamamagitan naman na kung ano ang mga kondisyon ng pagbubunga na tinuturo ng ating Panginoong Hesus. Ayan, Pastor, nais kong ating pansinin. Dito sa sulat ni Juan, Kapitulo 15, ay merong pagsasalarawan ng buhay ng isang Kristiyano at kung paano natin ito iuugnay sa ating Panginoong Hesus. Dito sa Juan 15, ang talata ay 1 hanggang 11, Pastor. Yan. Juan, Kapitulo 15, ang talata ay 1 hanggang 11. At mamaya, sisiyasatin natin yung mga kondisyon. Kasi ang tanong mo ay, ano yung mga kondisyon para tayo magkaroon ng bunga ng banal na espiritu sa ating mga buhay? Sabi po dito, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya, at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Kaya't malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga, buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin,
Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, siya itatapong katulad ng sanga at matutuyo, at sila'y titipunin at ihahagi sa apoy at masusunog. Kung kayo'y mananatili sa akin, at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais, at ito'y gagawin para sa inyo. Sa pamamagitan nito'y nalulwalhati ang Ama na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Kung paanong minahal ako ng Ama, ay gayon din naman minamahal ko kayo. Manatili kayo sa aking pagmamahal. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay mananatili kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang aking kagalakan ay mapa sa inyo at ang inyong kagalakan ay malubos. Ayan, narito Pastor, dito sa Kapitulo 15 ay ipinapakita ng Panginoon ang isang napakagandang ilustrasyon. Ayan. Ginamit niya yung ubasan, Pastor. Opo. Okay, so siya yung puno, ang Ama ang tagapag-alaga, tayo yung mga sanga. So, paano tayo nagiging bahagi ng sanga? Kung pag-aaralan natin sa Roma, tayo lang yung grafted. Yung tayo ay iniugnay sa Kanya, kinakabit sa Kanya. Hindi tayo tumubo na may sariling buto at ito'y lumaki. Hindi ganon. Yung illustration dito ay yung tayo yung igrinagraph, idinudugtong doon sa magandang puno, upang kung magkagayon, yung ating sanga ay magkakaroon ng bahagi doon sa kabuuan noong punong yaon, at ang magiging bunga nito ay yung bunga na manggagaling mismo doon sa sanga. Hindi pwedeng mamunga ang sanga, Pastor, kung wala siya doon sa pinakapuno. Dapat nakaugnay. So, ilan beses, kung bibilangin mo yung salitang, dapat kayo'y nakaugnay. Yan, abiding, nakadugtong tayo doon sa puno na si Kristo yon. Paano tayo naging bahagi noon? Yan, nang tanggapin natin ang ating Panginoong Jesucristo bilang personal at tagapagligtas, nagiging bahagi tayo nung kanyang ubasan, Pastor. Okay. At pag tayo'y naging kabahagi na ng kanyang ubasan, Pastor, ay mapapansin natin na kinakailangang manatili tayo sa kanya. Yan. Pag nanatili tayo sa kanya, mamumunga tayo. Hindi yung bunga natin ng ating mga buhay, kundi yung bunga na resulta noong galing sa puno. Kung ano yung puno, siya rin ang bunga. Kasabihan nga, Pastor. Hindi kung ano ang sanga, siya ang bunga. Ayan. Hindi dahil tayo ay, dati ay ganito tayo, yun ang ating bunga. Hindi. Ang prinsipyo dito ay kung ano yung puno, siya yung bunga. Kaya tayo maglalabas lang nung bunga, at ano yung bunga? Yung mga binaybay natin kanina sa Galatia, at ang ugnayang yaon ay ugnayan ng pagsunod, obedience. Yan. At ang pag-ibig niyo, kung talatang 10, mapapansin niyo, kung tinutupad ninyo ang aking mautos, magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig. So malinaw, Pastor, na yung pag-ibig ni Kristo sa atin, yun ang nag-uugnay para manatili tayo at mamunga tayo ng maraming bunga na magpapakita kung sino yung puno na ating pinaglilingkuran. Ayun. So ang isa sa mga napakahalagang kondisyon upang tayo magbunga ng Espiritu, walang iba kung hindi yung ating pananatili sa ating Panginoong Hesus. Dahil ang sabi ng ganoon, ang bunga ng Espiritu ay ang karakter ni Kristo. Kapag si Kristo ay nananahan sa atin, tayo ay lumalakad ayon sa Espiritu. Siguro sa ganitong usapin, dapat nating maipaliwanag na wala tayong kakayahan para magbunga nitong Espiritong ito. Na kapag tayo nakaugnay, ano ho yung nagiging papel ng banal na Espiritu? Ayan. Yun yung kapangyarihan na dumadaloy doon mula sa puno na para tayo lalong maging maigting na nakakonek doon sa puno. Yun yung kapangyarihan.
dinidilig. Hindi naman yung sanga ang dinidilig, pastor. Pagka dinilig natin. Pagka naglagay ka ng fertilizer, pag nagtatanim tayo, ang kumukuha noong pataba, noong tubig, ay yung puno. Yung At puno. siya yung magsusupply. Ayan. Kung yung banal na espiritu, siya yung nagdadala, nagsusupply doon sa sanga para yung sangang yaon ay mamulaklak, mamunga, at maging matamis ang bunga nito dahil ito'y nanggaling mismo doon sa puno. So nakita natin muli yung presenteng papel ng kadyusan dito sa paraang ito. Kasi sabi nyo kanina, yung ama, ang ama yun ang tagapagalaga. Tama. Yung anak, siya yung puno. Sa yung puno. Pero yung banal na espiritu, siya yung nagpapadaloy ng mga pagpapala, ng mga nutrients, ng mga bendisyon para yung sanga ay mapuspos at maging tunay na reflection noong puno na ating kinakatawanan. Kaya nga, ang role nitong sanga ay yung pakikipagtulungan sa udyok ng banal na espiritu, dahil yung banal na espiritu, ito yung umuudyok sa ating mga puso. At ang bunga ng espiritu ay nagiging halata, nakikita sa atin pong mga buhay. Ngayon, meron hong magandang tingnan din natin na bahagi ng isang tao, kasi meron tinatawag na itong isa ay relihiyoso at ito namang isa ay sinasabi nating ito yung puspos ng banal na espiritu. So tingnan natin paano natin yung differences, may hahambing. Kasi mahirap minsan makita relihiyoso yung pagiging relihiyoso niya at saka yung pagiging puspos ng espiritu. Ayan. So may kaibahan po yun. Yung dito sa sulat ni Pablo sa 2 Timoteo 3:5, Pastor. Na may anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Ayan, Pastor, narito, doon sa karakteristik ng mga tao bago dumating ang ating Panginoong Hesus, ng ikalawa, okay, ay binanggit dito yung isa sa mga karakteristik na may anyo ng kabanalan. Yan. Ito yung sinasabi ng ating lesson na religious, parang religyoso na buhay. Ayan, may anyo ng kabanalan. Nagsisimba, yan, nananalangin, hindi naman gumagawa ng masama. Pero ano ang kulang sa kanya? Ang kulang sa kanya, yung kapangyarihan na gumawa sang-ayon sa banal na espiritu. So papansinin nyo, may anyo lamang na ipapakita lang na pagka siya ay pinagpapala, siya ay nananalangin, nagsisimba, nagbibigay ng kanyang mga obligasyon, tumutulong sa kanyang kapwa. Pero saan nakikita yung tunay na spirit-filled? Pagka siya lamang o kaya ay dumarating ang pagsubok sa kanyang buhay, dumarating ang mga kahirapan, at ano pang mga bagay ang darating sa kanya. Ang sabi rito ay, may anyo ng kabalalan, datapwat tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Ano yung kapangyarihan? Yun yung banal na espiritu. Ayaw niyang magpasakop sa banal na espiritu, kundi yung kanyang kagustuhan, yun ang kanyang nagagawa. Mag-o-offering nga. Ayaw namang sumunod dun sa talagang turo ng banal na kasulatan. Ay nagbibigay nga lang offering. Pero ay hindi mula sa pag-ibig, kundi bilang obligasyon. So kakaiba, yung spirit-filled na tao, susunod yan, at kung ano ay hihigitan pa niya na mayroong pagnanasa na sumunod sa kalooban ng Diyos. Ayan. So ito yung para kung nakikita yung mga tao na nagnanais na makita sila ng iba na sila'y mabuti, na sila ay ginagampanan nila ang kanilang pagiging relihiyoso sa paraan na may katapatan sa pagsunod ng mga ritual na paraan. Subalit yung kanilang pagiging relihiyoso, hindi nakikita yung pag-uugali na katulad ng pinakikita ng bunga ng banal na espiritu. Ayan, Pastor, nais kong idiin ng isang bagay. Itong may anyo ng kabanalan na tinutukoy dito ay pwedeng ipakita ng mga taong wala kay Kristo. Ang ibig sabihin, hindi pa nila tinanggap si Kristo bilang sariling nagagawa ito ng iba. Yan, pwede silang matulungin, nakakagawa ng mabuti sa kanilang kapwa, hindi naman sumusuway doon sa 10 utos, sabi nila. Pero walang kaligtasan. Ang ibig sabihin, hindi pa nila nakikilala ang Kristo na siyang puno na magdadala ng tunay na bunga
ng banal na espiritu sa kanilang mga buhay. So, hindi spontaneous yung bunga sa kanila. Ito ay sinisikap nila na ipakita sa iba na sila ay mabuti ang kanilang mga gawa. Tama. Ayan. Maliwanag na sinasabi na ang pagiging relihiyoso ay walang pinagkaiba doon sa mga tao na pinipilit nilang gumawa ng mabuti upang makakitaan sila nitong bunga ng banal na espiritu. So kaya maliwanag ho natin na pag-aaralan dito ngayon na may malaking pagkakaiba yung napuspos ng banal na espiritu. Dahil walang kakayanan ang sino man sa atin na magkaroon ng natural na bunga ng banal na espiritu kung ang banal na espiritu ay wala sa buhay natin. Ngayon, pinakita sa atin kanina na ang pag-ibig ang pinakamahalaga sa lahat ng bunga ng banal na espiritu, kung bakit ito ang inuna ni San Pablo na binanggit. Kaya ang katanungan ko ay, bakit ba itong pag-ibig na ito ang una't pangunahin sa lahat ng aspeto pag pinag-usapan ng bunga ng banal na espiritu? Dito sa talata na susi ng ating pag-aaral, Pastor, sa Galatia 5:22, ang unang bahagi, ang sabi roon, datapwat ang bunga ng espiritu ay pag-ibig. Yan. Sabi natin, iisa lang yung bunga. Lahat doon nakasalalay na at nakabitin at doon nakaugnay lahat ng mga bungang susunod. Bakit? Unang-una sa lahat, ang pag-ibig ay likas ng Diyos. Kaya ang sabi natin, ang Diyos ay pag-ibig. Ito yung pinaka-summary kung sino siya. Maibigin siya. Ang ibig sabihin, hindi siya mahigpit na ang kondisyon ng kanyang pakikisalamuha ay merong limit. Hindi. Ang pag-ibig kasi ay walang limit. Ito ay walang hanggan. So papansinin mo na ito ay nakakaunawa ng lahat ng bagay. Ikalawa, napapansinin mo, Pastor, ang pag-ibig, kung bakit ito ang kauna-unahang binanggit dito, ito ang katuparan ng buong kautusan. Yan. Ang kautusan, nagpapakita din ng likas ng ating Panginoong Hesus. Yung mga karakteristik na ipinakikita ng kanyang kautusan, ito rin yung karakteristik ng kanyang pagiging Diyos. Kaya nga, meron ako pagka tinatanong nila sa akin, dahil sa pasimulang pag-aaral natin ay, ano ang prueba na ikaw ay naniniwala sa Trinity? Ayan. Nais kong ang Diyos ay pag-ibig. Yan. Ang pag-ibig, hindi pwedeng nag-iisa siya at yung sarili niya ang iniibig. Laging nagsisik ito ng kanyang iibigin. Kaya ako'y naniniwala, Pastor, na nang wala pang mga nilalang, wala pa rin ang tao na nilalang, ang Diyos ay may kasama na persona. Bakit? Hindi pwede na siya ay pag-ibig na ang iniibig niya ay kanyang sarili. Selfish love yun. Dapat meron siyang equal na bahagi ng kanyang pagka-Diyos na kanyang mamahalin. Ayan. So napakahalaga nitong concept ng pag-ibig na ito. Ganon din naman, ang bunga ng Espiritu, hindi pwede na tayo lamang ang iibig sa ating sarili. Dapat ang concept nito ay iibigin natin ang ating kapwa. Kaya nga tayo ay magiging masaya na. Yan, matutuwa tayo. So ito yung naririto sa atin, ito yung bahagi ng ating relasyon sa ating Diyos na nagpapakita na ang supreme ng lahat ng mga karakteristik ng Diyos ay yung kanyang pagiging maibigin. At ang isa sa nakita ko dito sa pag-aaral na ito, ang pag-ibig ng Diyos ang siyang pundasyon ng bawat kabutihan na mayroon ng isang tao. At makikita po natin na kung saan itong pag-ibig na ito ay may kapangyarihang pag-isain kahit siya yung magkahiwalay. So, na pag-iisa niya yung magkahiwalay. Lahat ng 8 pa ng mga karakteristik na binanggit natin, magsasama-sama ito dahil ang motivating factor nila ay ang pag-ibig. Yan. Ito yung simiento, ang sabi diyan. Ito yung glue. Maganda yung ginamit na salita diyan. Ito yung glue na nagsasanib at pinagkakaisa ang lahat ng ito. Hindi nagkakaroon ng banggaan ang mga karakteristik na ito, kundi nagko-contribute sila na mabuo ang isang tao na kay Kristo sa magitan ng patnubay ng banal na Espiritu. So, sa makatwid, ito yung napakalaking epekto ng katangiang moral sa iba pa na bunga ng Espiritu. So, ngayon, tingnan natin, ano ba yung reaksyon ng pag-ibig doon sa mga pagpapala ng Diyos at ng kanyang awa at pagpapatawad? Ayan, maganda yan, Pastor. Ano ang reaksyon ng pag-ibig? Sa Roma Kapitulo 14,
ang talata ay 17, Pastor. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang pagiging matuwid, kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Ayan, sabi rito ay, ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang katwiran, kapayapaan at kagalakan sa Espiritu. Paano tayo magkakaroon ng katwiran? Ito yung process ng pagpapatawad. Sa ating iglesia ngayon, Pastor, sa taong ito ay si Kristo ang ating katwiran. Ayan. Anong ibig sabihin nun? Lilinawin natin kung si Kristo ang ating katwiran. Siya ang ating kaligtasan. Kung wala kang kaligtasan, hindi ka pwedeng tumanggap nung katwiran ng ating Panginoong Hesus. So, when we talk about righteousness, we are talking about how man is saved. Paano siya nagiging matuwid, at ito ay trabaho ng Diyos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Pag tayo'y nagkaroon na ng katwiran, pansinin mo, Pastor, ang susunod ay magkakaroon na tayo ng kapayapaan. Ibig sabihin, napatawad tayo sa ating mga kasalanan, nabalik yung ating tamang ugnayan sa Diyos, at ang bunga nito, magandang ugnayan sa ating kapwa. At ang panghuli, ang sabi rito ay, mapapansin ninyo, ay kagalakan. Matutuwa na tayo na maglingkod. Matutuwa na tayong sumunod. Matutuwa na tayo na gampanan ang ating mga tungkulin sa paglilingkod sa Diyos. So, series po yun. Una, katwiran. Yan. Yung kapayapaan. At yung joy na magiging bahagi nito. So, anong epekto? Yung katwiran, ito yung naliligtas tayo dahil minahal tayo ng Diyos. While we were yet sinners, Christ died for us. Nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo'y namatay sa atin. Ito yung daan na tayo'y may katwiran, kaya nga tayo may kagalakan. At so ano ang kaugnayan nito? Yung pag-ibig ng Diyos? Yung pag-ibig ng Diyos, ito yung motivating factor para maranasan natin ang pagliligtas niya. Magkakaroon tayo ng kapayapaan at tayo ay magagalak na maglingkod. Amen. So makikita po natin na ang kagalakan ng tao, kasi ang pinakamalaking suliranin natin, ang mindset ng mga tao, ang kagalakan ay nakukuha mula doon sa mga bagay na sanlibutan. So kaya nga dito ngayon ay pinakikita sa atin na ang kagalakan ay hindi dapat nakapokus doon sa makalupang mga bagay, kundi ito yung resulta ng pag-ibig ng Diyos na nananahan sa ating mga buhay. So, dito naman sa sinabi nyo kaninang kapayapaan, paanong ang kapayapaan ay kaugnay sa gawain ng banal na Espiritu? Ayan, dito sa Juan, tanungin natin ang Apostol Juan, sa kanyang sulat, Kapitulo 14, ang talata ay 27, Pastor. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Ang ibinibigay ko sa inyo, huwag mabagabag ang inyong puso o matakot man. Ayan, ang sabi rito ay, ang kapayapaan, sinong nagbibigay? Ang ating Panginoong Hesus. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Ano bang ibinibigay ng sanlibutan? Paano pa mapayapa? Marami kang security. Nakataas ang mga pader, may mga camera ka ng CCTV camera, secure ka, may mga security, mga Payapa taong nagbabantay, payapa ka. Yun ang sa sanlibutan. Pero sa atin, ang kapayapa ang binibigay ng Panginoon, nasaan man tayong dako, mapangalib man ang kinalalagyan natin, makakaidlip tayo, mapayapa tayo sapagkat mayroong Diyos na nagbabantay at nag-iingat sa atin. Yung ating relasyon sa Kanya, yun ang garantiya na tayo'y Kanyang iiwanan, kaya tayo mapayapa. Ang taong mapayapa, hindi ibig sabihin walang problema, walang mga kahirapang dumarating. Hindi. Yung taong mapayapa, panatag siya na hindi siya nag-iisa, karamay niya ang Diyos sa lahat ng kanyang mga karanasan sa araw-araw. So, ibig sabihin, kung paano matamo itong kapayapaang ito, ay sa ganun ding paraan natatamo yung kagalakan. Kanina tinatalakay natin na ang kagalakan ay resulta ng ating aktibong pananampalataya. So, ngayon ay sa kaparehong paraan, ang kapayapaan ay bunga rin ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kasi kung babasahin ko itong ating pinag-aaralan, sinasabing ganon, dumarating lang ang kapayapaan bilang bunga ng pagkakaaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, ang akin pong katanungan ay, ito bang kapayapaan ng Diyos at saka yung kagalakan ay magkapantay?
Ayan, maganda yun, Pastor. Yung bang kapayapaan at kagalakan ay magkapantay. Dito sa bunga ng banal na espiritu, sasabihin natin ay opo. Ito ay automatic na magkasabay na nangyayari. Pag tayo'y pinatawad sa ating kasalanan, dalawa yung bunga. Magiging mapayapa ako dahil ang konsensya ko ay hindi na guilty. Ayan. Ikalawa, magagalak ako sapagkat ako'y sure na ligtas na. So meron yung assurance of salvation. Yung kagalakan natin ay based na tayo'y assured na ligtas tayo kay Kristo sa bawat sandali ng ating buhay. Okay. So sa makatwid, ngayon ay naiintindihan natin ang kahalagahan ng kapayapaan sa buhay natin. Kung meron tayong kapayapaan, ano naman ho yung nagiging resulta nito para madama ng iba na ang taong ito ay may kapayapaan? Ayan, nagiging mapag-patient tayo, Pastor. Maganda yung term na yun. Tayo ay anong Tagalog ng patience? Tayo ay mapagtiyaga. Matyaga. Ayan, nagkakaroon tayo ng katyagaan na resulta naman ng ating bunga ng banal na espiritu sa ating buhay. At isa pa, yung maiiwasan mo maging palaaway. Yan, hindi tayo quarrelsome, hindi ka naghihigante. Hindi boisterous, hindi maingay. Ayan, kundi meron tayo noong nakukontrol natin ang ating sarili. Yan, pupunta tayo doon sa bunga na yun eh. Later on, maya-maya. Yung self-control, kinakailangan din na bahagi ng hindi pwedeng paghiwa-hiwalayin ito, Pastor, gaya ng sinabi natin. Kinakailangang makitang sabay-sabay ito sa ating kabuhayan. Kaya nga, bunga lang eh, hindi mga bunga. Dahil ang bunga ay yung kabuuan. So nagiging maliwanag sa atin na itong pinag-aaralan natin na marami talagang nakukonfuse doon sa mga bunga at bunga. So ngayon nakikita natin na ito hindi pwedeng magkakahiwalay at kailangang makita sa ating buhay ang iisa lamang bunga na mayroong iba't ibang katangian. Ngayon, isa pa sa nababanggit sa ating pag-aaral, yung nagre-replika ng karakter ng Panginoong Hesus. Walang iba kundi yung pagtsatsaga. Paano ang pagtsatsaga nagpapakita ng karakter ng Diyos? Diyos? Segundo Pedro 3:9, Pastor. Segundo Pedro, tanungin naman natin si Apostol Pedro. Segundo Pedro 3, ang talata ay 9. Hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi matyaga sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Narito ipinakikita, Pastor, yung patience, yung tiyaga ng Diyos. Yung tiyagang maghintay para tayo magsisi. Hindi yung, ay bukas ay tama na, ayoko na. Bibigyan ko na ng kawakasan ng sanlibutan. Hindi. Patuloy siyang nagbibigay ng pagkakataon para ang tao ay magsisi. Ito yung tiyaga, Pastor, na sinasabi. Kaya tayo ding mga tao, pagka meron tayong patience, matyaga ba tayong maghintay? Magbigay ng pagkakataon para yung tao maunawaan niya at magbago, ipanalangin siya. It takes time. Ang paggawa ng banal na espiritu, nananalangin tayo. Kung minsan wala na yung taong nananalangin, na mayapa na, tsaka darating yung bunga na mahihikayat, mababago yung tao. Ito yung tiyaga na ipinapakita sa karanasan ng Diyos na nais niyang makita rin sa atin. Yeah. Sa mga tuwid, itong ating pinag-aaralan ay napakagandang gamiting paraan ng pagsusuri ng ating mga sarili. Dahil makikita ninyo, katulad halimbawa ng pagtsatsaga, ewan ko, marami sa atin, kahit tayo ay nagsisimba, ay minsan nawawalan tayo ng tiyaga. Ito yung isang kahinaan natin, lalo na kapag may hinihintay ka. So, yung pagtsatsaga, isang bagay na parang napakahirap gampanan. Kaya nga ito yung karakteristik ng mga banal sa Apokalipsis, Pastor. Narito ang pagtsatsaga ng mga banal. Ang ibig sabihin, naghihintay sila sa muling pagbabalik, namumuhay na may kabanalan at gumagawa. Magkakalakip yun, Pastor. Hindi yung, wala, ako'y ligtas na eh. Wala na akong pakialam dyan sa iba. Hindi eh. May patience tayo na ipahayag ang pabalita sa iba, sa ating mga kasambahay, katrabaho, dahil ito ang nais ng Diyos na mangyari. Kaya nga, yung salita na, yung mga sa wikain na kung wala kang tiyaga, wala kang nilaga. Isang bagay din na mapagkukuhanan natin ng magandang aral na kung saan, kung bakit ito isinama sa bunga ng banal na espiritu dahil makikita marahil sa kahinaan ng mga Kristiyano itong pagtsatsaga. Tama yun, Pastor. So, madaling magsawa, ibig sabihin noon. So, kaya, ngayon, isa pa sa bunga ng banal na espiritu yung kagandahang loob. Kaya ngayon ang tanong,
bakit ang tunay na kagandahang loob ay nakakaakit sa ibang tao? Gusto ko yung salitang tunay na dinagdag mo, Pastor. Genuine. Kasi merong kagandahang loob na pakitang tao. Yung kanina, yung religiosity lamang. Para lang makita, Maiangat ay, yung mabait sarili yan. nila. Oo, maiangat. Siya ang mapapurihan. Hindi. Dito sa 1 Corinto 13:4, Pastor, nais kong pansinin natin. Ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi mainggitin o mapagmalaki o hambog. Ayan, napansin mo, Pastor, ang pag-ibig ay Matiisin. maganda, mapagpahinuhob at magandang loob. Loob. Again, nakakonekta na naman ito sa pag-ibig, Pastor. So, yung genuine love dito Oo. is bunga rin ng pag-ibig. Yung ating pagiging magandang loob sa iba ay positive na epekto ng isang buhay na may pag-ibig at binago ng pag-ibig ng Diyos sa araw-araw. Okay. So, kaya nga sa pamamagitan ng pag-ibig, nagkakaroon po ng resulta ng kabutihang loob. Ngayon, ang kabutihan ay ito yung malimit na ginagamit na may kaugnayan sa pakikitungo ng Diyos sa kanyang bayan. Action ito, Pastor. Ito yung talagang aktual na nangyayari. Kung ang Diyos ay mabait sa atin, ano naman tayo sa ating kapwa? Tama. So, kagandahang loob, yung hindi hinihingi, ay magbibigay ka. Hindi yung ikaw ay kinakailangang marami pang mga requisitos para tayo ay tumulong pag may nangangailangan. Hindi. Outburst ito ng ating awa sa mga tao na nasa ating kapaligiran. So, aking ini-imagine, bakit isinama ang kabutihang loob sa bunga ng banal na espiritu, samantalang kahit ang isang Kristiyano, kahit ang isang tao ay hindi Kristiyano, nagagawa nilang maging mabuti sa kanilang kapwa. Ayan, Pastor, maganda yan. Kahit naman hindi Kristiyano, kahit ibang mga relihiyon sasabihin natin, nakakagawa ng mabuti. Kasi kagaya kanina, nagdi-discuss ako sa klasiko ng Hindu religion. Meron sila nung mga Vedas na part ng requirements nila, yung tinatawag nila na drachma, sabi nila doon, ay ito yung virtue ng faithfulness, doing good. Ayan, bahagi palagi yan. Pero ang sinasabi natin dito na kagandahang loob, Pastor, ay hindi lang yung bunga mula dun sa tao mismo. Hindi. Ito ay yung karakter ni Kristo na nagre-reflect sa atin. Yun ang ating nais idiin dito. Itong siyam na karakteristik na ito ng banal na espiritu at mga bunga na sinasabi natin o bunga, ito yung hindi galing sa atin ito eh. Galing kay Kristo itong mga ito na nakikita. So, pag ito'y ginawa natin, hindi tayo ang nakikita. Si Kristo ang nakikita sa ating mga buhay. Ayan. Sa katang isa pa na mabisang pang-akit sa mga tao, walang iba kundi ang kagandahang loob. Yung kabutihan. Isa sa kung bakit hindi makita ang kabutihan ay dahil sa kapag ikaw ay nagkamali sa iyong pagpuna sa ibang mga tao. So kaya nga itinuturo dito sa ating pag-aaral kung bakit inilagay na isa sa mga bunga ng banal na espiritu sapagkat itinuturo itong kabutihang ito, itong kagandahang loob na ito na maging taglay ng isang Kristiyano lalo tigit kapag siya'y pumupuna sa kanyang kapwa-tao. Tinuturo lang sa atin na kapag tayo pumuna, yung pagpuna natin ay dapat mayroong kabutihan. Dahil ang kabutihan ang pinaka malaking tanda ng kadakilaan ng karakter ng Diyos na nasa sa atin. So ngayon, ano ang magagawa ng kagandahang loob sa pang-araw-araw nating buhay? Ayan. Ito ay nag-o-open ang daan, Pastor, para mapalapit tayo sa tao at maipakilala ang ating Panginoong Hesus. Being good to others opens the way. Bakit tayo nagre-relief? Bakit tayo nagdi-distribute ng mga pagkapanahon na may mga sakuna? Kasi binubuksan ang kanilang mga pintuan. Ganon din naman, hindi lang pintuan, kundi ang kanilang mga puso. Magtatanong sila pagkatapos na, sino ba itong mga taong ito? Bakit sila napaka matulungin? Iba ang kanilang pananampalataya, hindi kagaya namin. Ayan. So it opens the way. So yung goodness natin, yung kagandahang loob natin ay magdadala ng daan para ang pabalita ng kaligtasan at gagawa rin ng Espiritu sa kanilang mga buhay. Ayun. So ngayon, kanina, sinasabi natin, ang kagandahang loob ay dapat ito ay naririnig mula sa ating mga labi. Ngayon naman ay
itinuturo sa atin ni Pastor Ilioma na ang kagandahang loob o kabutihan, ito naman yung pagpapractice natin ng ating pagiging Kristiyano o di kaya yung sinasabi na gawa ng pag-ibig na nasa sa ating mga buhay. Sa makatuwid, kapag ka ito ay nakikita sa atin, napakabilis nating magawang akitin ang mga tao. Dahil hindi ka mahihirapan. Actually, ang mga tao ngayon, hindi mo po pwedeng bigyan kaagad ng Bible study. Dahil ang gustong makita ng mga tao kung papaanong naipapamuhay ng isang nagbibigay ng Bible study yung kanyang inaaral. So sa makatuwid, gamitin ho natin ito na mabisang paraan para akitin ng mga tao. Subalit ang kagandahang loob, hindi ito resulta ng pagsisikap natin, kundi resulta ito dahil nananatili tayo kay Kristo. Amen. At kapag ka nakita ito ng mga tao sa atin, ang mga tao sasabihin nila, anong klaseng pananampalataya yung mga taong iyon na nakakagawa ng kabutihan sa kanilang kapwa. At doon naman nakikilala ang karakter ng ating Panginoong Hesus. So ngayon, nalaman natin na ito ay napakahalaga sa ating pamumuhay. At ito ay dapat na makita sa araw-araw nating pamumuhay bilang Kristiyano. Ngayon, dumako naman tayo doon naman sa katapatan. Bakit mahalagang maging tapat sa ating paglakad Kristiyano? Ayan, kasi ang faith ang ginamit dyan pero ang translation ay faithfulness, katapatan. Yung ating katapatan, ito yung connecting link natin sa ating Panginoon. Yan. So, it is faith and faithfulness, ito yung connecting link. Paano na natin masasabing meron tayong connection kay Kristo? Dahil tayo may faithfulness o faith kay Kristo. Without that, ay wala. Kung wala tayo, lahat ng gagawin natin outside of faith ay kasalanan. Sabi dun sa huling talata ng Roma, pansinin niyo, Pastor, meron talata dito akong, nung isang araw ako nagbabasa. Sa Kapitulo 14, pansinin niyo, yung huling talata ng chapter 14. Okay? 23. Yung huling bahagi, Pastor, basahin mo. Sabi dito, ngunit ang nag-aalinlangan ay hinahatulan kung kumakain sapagkat hindi batay sa pananampalataya at ang anumang hindi batay sa pananampalataya ay kasalanan. Ayan, napakalinaw. Anumang hindi batay sa pananampalataya ay kasalanan. Ultimo yung ginagawa nating pagtulong. Pag hindi ito resulta ng katapatan sa Panginoon, ito'y kasalanan. Pagbabalat kayo ito, Pastor. Hypocrisy ito at ito'y malaking kasalanan. Tumutulong ako sa aking kapwa pero hindi naman yon motivated ng banal na espiritu na gawin ko dahil ito'y paglilingkod kay Kristo. Ito'y kasalanan. Tama. So kaya nga, ang isa sa tinatanong ko din habang pinag-aaralan ko ito ay paano makikita ang katapatan sa isang tao? So, nakikita pala ang katapatan sa isang tao kapag ka ang tao ay, una, maaasahan o pagiging maaasahan. Kasi sinasabing ganoon, siguro kailangan bigyan lang natin ng kaunting pagpapaliwanag yung binanggit sa Apokalipsis na matapat na saksi. Anong ibig sabihin ng matapat na saksi? Ayan, Pastor, yun ay ang ating Panginoong Hesus, ang tinutukoy doon. Siya ay faithful na witness. Ang ating Panginoong Hesus ay matapat na saksi. So, ito'y karakteristik ng ating Panginoong Hesus, yung pagiging matapat, na dapat din makita sa atin dahil tayo naman ang kanyang mga saksi na nagbibigay ng patotoo kung yung kaligtasang tinamo natin ay tunay o hindi. Nabago ba tayo o hindi? Dahil kung hindi, hindi tapat yung ating pagsaksi sa kanya. Kaya nga dito ay kapag pinag-aaralan natin itong bunga ng banal na espiritu, papasok talaga sa atin yung katanungan ay ano ba talaga ano ba yung mga bagay na nagiging matimbang sa Diyos? Yung mga dakilang resulta na natatamo natin o yung motibo kung saan tayo kumikilos? Ayan, kung minsan ang tinitingnan natin ay, ganito, may mga ginawa sila, ganyan. Yung mga ina-attain, yung resultang nangyayari. Pero nais kong linawin natin sa ating pag-aaral ng ating leksyon sa mata ng Diyos, yung motibo, yung naroon sa loob natin kung bakit natin ginagawa ang mga bagay na ito, yun ang binagmamasdan. Tapat ba tayo? Sa loob ba natin ay maawain ba tayo? Tayo ba ay tapat na naglilingkod? Dahil kung hindi,
walang bunga, walang epekto yung mga pinaggagawa natin. Dapat tinitingnan natin yung motibo natin sa loob. Bakit ako tumutulong? Bakit ako nagmi-missionary work? Dahil mahal ko ang Diyos. Amen. Ako'y nagtatapat na inatasan niya ako na ipamalita at isakabuhayan ang kanyang buhay sa akin. Kaya napakahalaga yung pagsisiyasat sa ating mga sarili. Kung ano yung nasa sa loob ng ating buhay sapagkat ito ang siyang nagpapahayag ng mga dapat nating gawin na makita sa panlabas nating mga pagkilos. Isa pa sa napakahalagang bunga ng banal na Espiritu, walang iba kundi yung kababaang loob o kaamuan. Bakit siya nagiging mahalaga? Gusto kong ipunto natin to. Hindi doon sa, siguro bigyan natin ng emphasis, kasi bakit mahalaga ang kababaang loob, lalo tigit sa mga Kristiyanong namumuno. Ayan, nais kong pansinin ninyo, Pastor. Ito'y kababaang loob, meekness. Ang example na binanggit sa ating lesson ay si Moses. The meekest man on earth. Ang pinaka mababa ang loob na tao. Hindi ibig sabihin si Moses ay hindi nagkamali. Opo. Hindi ibig sabihin hindi siya nagalit nung siya ay leader. Mapapansin natin may mga instances ng lumabas yung flaw sa kanyang karakter. Pero itong kababaang loob ay ito yung pagmamalasakit niya na napansin niyo nung itong leader na ito ay pupuksain ng Diyos ang Israel dahil sila ay naglingkod sa mga Diyos-Diyusan. Ang sabi niya ay, blot me out of your book. Unahin muna ako, Panginoon. Meron yung kababaang loob ay napakita doon sa kanyang pagmamalasakit sa mga tao na pupuksain ng Diyos. Yung pag-ibig ng Diyos, nakita sa kanya, mamahalin niya ito. Ito rin yung kay Abraham. Napansin niyo nung ilan ba ang taong naroon sa Sodom at Gomorrah? Hindi ba alam ng Diyos kung ilan yung tapat? Yung sambahalan lang ni Lot ang naroon. Nakipag-bargain, 50 hanggang 10, hanggang 10. Pero anong pinapakita nito? Meron tayong pagmamalasakit sa mga tao. Yung kababaang loob, ito yung malasakit natin sa iba na ayaw natin sila na masira at mapuksa pagdating ng ating Panginoong So, Hesus. paano ba natin madidistinguish yung taong mayroong mababang kalooban? Ayan, physically, meron mga ilang bagay na outward na makikita natin. But we do not base it only dun lang sa panlabas na nyo, Pastor. Ito yung mga tao na hindi boisterous, hindi yung maingay. Hindi yung pinaglalaban at pinagsisigawan yung kanilang mga achievement. Hindi. Kundi, silent silang gagawa. Hindi naman sila nag-o-object at lumalaban, kundi ipinapakita nila sa kanilang mga halimbawa na ito yung tamang paraan kapag meron silang nais na idiin o puntong dapat gampanan. Hindi lang sa salita, kundi sa kanilang mga gawa. So hindi ba yung, lalo na ngayon, sa ating mga kapanahunan, kung hindi ka mag-iingay, hindi ka makikilala. So, Kaya, yan ay personal na gain, Pastor. Ito ay itong mixedness na sinasabi natin dito. Hindi ang Panginoon, hindi tayo ang mapapapurihan, kundi makikilala na ang pinaglilingkuran natin, kagaya ni Moses, ay yung meekness na nakita sa kanya, resulta ito ng kanyang karanasan na kasama ang Diyos. Kaya nga isang napakagandang pamantayan ito ng isang leader ng iglesia, yung mayroong kababaang loob. Dahil kapag ang leader ng iglesia ay mayroong kababaang loob, nagpapakita ito na parang ang pakiramdam niya ay wala siyang kakayanan kung ang kapangyarihan ng Diyos ay wala sa kanya. Tama yun. Wala tayong magagawa. Hindi doon sa ating kakayanan, hindi yung ating mga talento, hindi yung mga ating effort, mga personal na pagpaplano, magtatagumpay ang gawain. Hindi. Kundi sa mamagitan ng banal na Espiritu. Yeah. Alam mo, kung bakit siguro binabanggit, kung bakit inilagay itong puntong ito na nakafocus doon sa leader ng iglesia, dahil marami na lumalabas ng mga namumuno sa iglesia ngayon yung mga taong maingay, mapilit, at sinasabing ganoon sa psychology na kung bakit sila maingay, kung bakit sila mapilit,
ay dahil meron silang Insecurities, Pastor. pinagtatakpan daw na walang kapanaganang takot. Ayan. So, okay. So, naging napakaganda itong pinag-aaralan natin na ikukumpara natin yung mindset ng mga tao na kung saan ay iniisip nila ito, mga paraan na gagawin ko para makita sa akin itong mga katangiang ito. Subalit nasusumpungan natin na ang Diyos ang gagawa nito sa buhay natin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ngayon, anong mga pagpapala ang makakamit kung tayo po ay may pagpipigil sa sarili at mapagtimpi sa ating Pastor, buhay? ito yung ating huling talatang nais basahin. Sa mga Kawikaan, Kapitulo 16, ang talata ay 32. Ang makupad sa pagkagalit ay mas mabuti kaysa makapangyarihan, at ang namamahala sa kanyang diwa kaysa sa sumasakop sa isang bayan. Yan, narito Pastor. Ang sabi, mas mabuti daw yung tao na makupad. Ang ibig sabihin, nakukontrol niya yung kanyang sarili. Yan. Hindi lang galit, kundi sa lahat ng bagay, pati sa pagkain. Kasi pag sinabi nating temperate at self-control, hindi lamang sa pagkain, pag-inom, kundi sa lahat ng bagay. Temperance involves everything. Pati sa ating pag-aasawa, pati sa ating pagdisiplina sa ating mga anak. Kasama lahat ito, dahil ito ay nagpapakita. Ano ang bendisyon na ating matatanggap? Hindi tayo magsisisi na, alam nyo, pagka nawala tayo, pag sinabing, nawalan ako ng self-control. Ang sabi ng isang manunulat, when you lose your self-control, you did not lose only self-control, pero marami pang bagay ang nawawala. Nawawala yung ating respeto nila sa atin, di ba? Nawawala yung pagtitiwala ng iba. So, anong blessing dito? Pag nag-self-control, temperate, tayo ang unang mapagpapala, Pastor. Opo. Mapayapa tayo. Pag may nagalit sa atin, dapat mag-respond din tayo. Hindi, kinontrol natin yung ating sarili. Hindi tayo nakapagsalita. Ay di wala tayong pagsisisihan later. Pero pag tayo'y naging intemperate sa lahat ng bagay, ay bumabalik ito sa atin. Tayo ang hindi napagpapala. Yeah, so napakahalaga pala na kaya nating kontrolin ang ating sarili. Dahil kung hindi natin makokontrol ang ating sarili, paano mo magagawang kontrolin pa yung maraming tao? So ito yung mga katangian na pinapakita sa atin ng Panginoong Hesus, na kung saan ay, iniisip ko, Pastor, hindi natin kaya to. Hindi kaya, Pastor. Tanging ang banal na Espiritu lamang ang makakagawa nito sa ating mga buhay. Ayan. So, ano pang mga bagay nakita mo, Pastor? Ididiin ko lamang ang isang bagay, Pastor. Ang bunga ng banal na Espiritu ay resulta pagkatapos na tayo ay maligtas kay Kristo Jesus. Ayan. Wala pong bunga ng banal na Espiritu kung wala tayong kaligtasan kay Kristo. Gagawin ng banal na Espiritu ito, palalabasin niya ito sa ating mga buhay. Kung tayo ay makikikooperate sa Kanya, mangyayari ito. Ito'y bahagi na ng process na tinatawag natin sa righteousness by faith na sanctification, Pastor. Pagpapakabanal. Itong mga bungang ito, nakikita na tayo'y pinababanal sa ating araw-araw na buhay. Amen. Mga ginigiliw namin, mga kaibigan, napakaganda nitong pag-aaral na ito. Alam ba ninyo, sa huli, nais kong sabihin, ang mga karakter na katangian ng banal na Espiritu ay tunay na katangian ng karakter ng Panginoong Hesus. Amen. Si Hesus ay mapagmahal. Si Hesus, ang sabing ganoon, ay may pagtsatsaga, may kagandahang loob, mabuti at di makasarili at may pagtitimpi. Kaya nga, idinidiin ng ating talakayang ito na magkakaroon lamang tayo ng supernatural na pagbabago kung tayo'y nananatili sa Kanya. Nais ko pong sabihin sa inyong lahat, ang bunga ng Espiritu ay katibayan na mayroon tayong malalim na ugnayan kay Kristo. Alalahanin natin yung Kanyang sinabi, kapag malusog ang puno, magiging malusog din at magiging marami ang magiging bunga. Kaya bilang mga Kristiyano, hindi po tayo nakikibaka sa ating sariling lakas upang magbunga ng Espiritu. Ang gawin natin, manatili tayo kay Jesus, makikooperate tayo sa Holy Spirit, madidevelop doon unang-una ang isa sa napakahalaga at pangunahing bunga, walang iba kung hindi ang pag-ibig. At ito pong pananatili kay Jesus, mangyayari lamang kung lagi tayong nag-aaral ng Biblia, nananalangin,
at naglilingkod. At dito po, pinakikita sa atin, dahil sa ating pananatili sa Kanya, dinidevelop niya ang bungang ito na inilagay niya sa atin. So, maraming salamat po. Kulang ang ating panahon para palawigin ang pag-aaral ito na napakaganda. Kaya nga't tayo po ay magtatapos sa pamamagitan ng pananalangin. Dakila po naming Diyos, maraming salamat. Nakita namin ang kahalagahan ng paggawa ng banal na Espiritu sa buhay namin. Na ito'y mangyayari kung kami mananatili sa inyo. Nawa sana, Panginoon, dalangin namin, magbigyan nyo kami ng kapangyarihang manatili sa inyo, na sa pamamagitan ng Holy Spirit, ma-develop ang bungang ito sa aming mga buhay at ito'y mahayag sa mga tao na sila'y maakit na purihin kayo sa inyong kagandahang loob. At aming hinihiling, Panginoon, na nawa sanang napag-aralang namin ito ay maisakabuhayan namin at mapanatili namin habang kami naghihintay sa pagparito ng Panginoong Hesus. Pagpalain ng lahat ng aming mga kasama sa pag-aaral na ito at ang lahat ng mga sumusubaybay, ito po'y dalangin namin sa pangalan ni Hesus. Amen. Mga kinigiliw, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pag-aaral. Sana huwag kayong bibitiw sapagkat yung susunod na pag-aaral ay lubhang makakatulong ng malaki para makita natin ang lawak na pakinabang ng paggawa ng banal na Espiritu para sa pagiging espiritual ng buhay natin sa harapan ng ating Panginoon. Marami pong salamat. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr., kasama si Pastor Rilio, nagsasabing, mabuhay kayong lahat.